Pangulo Aquino ang patuloy ng pamahalaan upang mabigyan ng bagong oportunidad at trabaho ang mga Pilipino. Inayag ito ng Pangulo sa pagtatapos ngayong araw ng mga 2,000 estudyante ng Special Training for Employment Program ng TESDA. Binigyang din ng Pangulo ang patuloy na pagpapatupad ng mabuting pamamahala upang walang pera ng ahensya ang masasayang. Ang detalye niyan ihahati ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang live. Determinado nga si Pangulo Aquino na pagkalooban ng mga Pilipino ng permanente at dekalidad na trabaho. Bagong oportunidad, permanenteng trabaho sa mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Pangulo Aquino sa pagtatapos ng mahigit 2,000 mag-aaral ng Special Training for Employment Program o STEP sa ilalim ng TESDA sa Cuneta Astrodome. Ngayong araw po, minamarka natin ang masayang pagbabago sa buhay ng mahigit 2,000 graduates ng Special Training for Employment Program or STEP ng TESDA. Kahanga kayo lahat dahil pinatunayan ninyo ang Pilipino, anuman ang kanyang edad, bata tulad ko o may edad tulad ni Joel, saan man ang kanyang pinanggalingan, kapag binigyan mo ng pagkakataon talagang susulitin. Hindi lang upang iangat ang sarili, kundi para makatulong din sa pamilya at sa kalakhang lipunan. Congratulations po sa inyong lahat. May tema na masayang pagbabago kasabay ng mass graduation ng pagkakaloob ng toolkits para sa kanilang paghahanap buhay. Pinagkalooban ng mga nagsanay ng dekalidad na toolkits para sa bread making, dressmaking, maintenance and repair ng cellular phone, carpentry at iba pa. Pagtiyak ng Pangulo sa pamunuan ni TESDA Chief Joel Villanueva, pakikinabangan ng matagal ang toolkits at siguradong pasado sa pagsuri ng Commission on Audit. Maski paano tingnan ng COA, ito po mga pinagbibili ng TESDA sa ilalim ni Joel. Pansinin po nyo, no? Hindi ho patakbuhin yung inyong mga toolkits. Lahat ho niyan branded. Ano ba yung patakbuhin? Pag inuwi nyo sa bahay nyo, tinignan nyo yung tatak, kung ito titigan masyado matagal, baka mabura. No? Ito ho, di kalibre. Isa sa ipinakilala ng Pangulo na nakinabang sa programa si Jennifer Noble ng Batangas City. Mula sa dating 300 pisong kita, umabot na sa 2,000 ang take-home nito kada araw. 7.8 million na nagsanay sa TESDA at 70% na nagtapos ng training ang nagkaroon ng kani-kanilang pinagkakakitaan. Nang mabalitaan po ninyo ang inaalok na libreng training ng TESDA, agad siya enroll sa kursong Beauty Care and Wellness Massage. Sa tulong po ng TESDA certification at ipinagkaloob sa kanyang toolkit, ngayon mayroon na siyang permanenteng hanap buhay at regular na mga kliyente. Trainer na rin siya sa isang technical vocational school at sa kabuuan nga po mula 300 piso pag sunete, ngayon po kumikita na siya ng hindi bababa sa 2,000 piso kada araw. Matagal na umano dapat napakinabangan ng tama ang programa ng TESDA kung hindi umira ng umano'y katiwalian mula sa nakaraang pamunuan. Magkagayman determinado anyang Pangulo na gawing permanente ang mahala sa pamagitan ng pagpapanagot sa mga umano'y naglustay ng pera sa TESDA. Umabot kasi sa 2.4 billion pesos ang iniwang utang sa TESDA. Dati ho, yung dating nakaraang liderato nga ho, may nagpapamudmod ng mga scholarship voucher. Na ang problema po, wala naman palang pondong nakalaan ang Kongreso para doon sa mga voucher na yan. Kaya nung natapos po sila, iniwan po kay Joel ay 2.4 bilyong pisong utang ng ahensya. At siyempre sa dulo po, taong bayan na rin ang magbabayad nitong inutang na wala naman palang kapahintulutang iutangin. Kaya nga po, pinapanagot ang dating pinuno ng TESDA, 10 na kanyang mga kasamahan, ngayon po yung maharap sila sa kasong katiwalian na isinampa ng ombudsman. Sa ganito nga pong estilo ng pamamahala noon, talagang ampaw ang naging serbisyo ng TESDA. Nabanggit ko na po ang mga nakamit natin tagumpay sa pagsusulong na reforma sa TESDA. Sa pamumuno ni Secretary Joel, pinatunayan natin sa daang matuwid, kaya natin pa rin ang mga inisyatibang nagdudulot ng benepisyo sa ating mga kababayan. Ang STEP ay isang community-based specialty training program ng TESDA na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mamamayan para magkaroon ng trabaho o pagtatayo ng sariling negosyo na mapagkukunan. 15 taong gulang na kabataan at maralitang pamilya ang benepisyaryo ng naturang programa. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.